fuel pump assembly, ingatan natin maigi kasi pag ito nabasag, 17,000 to 18,000 yan. So ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ko pinalitan ng fuel pump motor yung Z900. Tumirik ako sa kalagitnaan ng stoplight. Tatanggalin natin mga fairing. Yan. Tatampiring sa pati doon sa kabila. Ito na yung filter nya, no? Tagalin natin yan para mabugahan. Fuel pump, oh. Start natin. Success. Magandang gabi mga kaibigan. Nagbabalik po ang inyo po lingkod, Dan Ken Ride. At ngayong gabi ay pupunta ako ng Makati. Kaya samahan nyo ako, tara let's. Masyado ko na kayo namimiss kaya naisipan ko mag vlog ngayong gabi, Saturday night. So ngayon mga kaibigan, namumula ang crypto world. Nagdurugo mga kaibigan. Bagsak ang ekonomiya. Pero kahit bagsak yan, relax lang tayo. Ito baka naririnig nyo, nagpapatugtog ako ng Linkin Park. At itong motor natin bagong goli, no, na paliguan siya kaganina umaga. And then sobrang linis niya, sobrang ganda, ang sarap i-ride. Ang sarap niyang i-ride, parang smooth ng takbo niya, no? Parang tulin niya, parang lakas-lakas na makina pag bagong linis yung motor. So ngayon, naayos na rin natin sa wakas yung Z900, no? After tayong itirik ng Vulcan, ito na namang Z900, no? Bakit kaya pag mga motor na Kawasaki palaging nasisira ang fuel pump motor, no? Hindi ko alam, siguro alam naman natin, hindi naman natin nagagamit yung mga motor, kaya siguro palaging nasisira yung fuel pump motor natin, di ba? Kaya dapat palaging ginagamit. Doon pa naman sa isang vlog ko, palagi pa naman ako nagsasabi na palagi dapat ginagamit ang motor para maiwasan yung mga sira. And then yung araw na yun mismo, tumirik ako, biglang ayaw tumakbo. Tumirik ako sa kalagitnaan ng stoplight. Ayun, nakakahiya, no? Nakabig bang pero ditulak naman. So ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ko pinalitan ng fuel pump motor yung Z900. How dare you? You most certainly will. Ito, tinatanggal natin yung gasolina papunta dito. Yan, para pag tinanggal natin tangke, wala siya masyado lamang gasolina para madali siyang baklasin. Tatanggalin natin mga fairing. Yan, tatampiring sa pati doon sa kabila. Saka ito tatanggalin natin para itong tangke maiangat natin, and then ma-reach natin yung fuel pump assembly para mapalitan natin yung fuel pump motor. Alright, tatanggalin yung fairing, tatanggalin natin itong dalawang tornilyo para ayan, magic. And then tatanggalin itong dalawang hose na yan, saka yung to, kung nakikita nyo meron dyang yung pinakadulo ng ito yung daliri ko, meron kasi dito yung tubo, may lock dyan, may pula dyan, kailangan matanggal nyo na maayos yun. Huwag nyo sisirain dahil pag nasira hindi nyo na malalak pabalik yan. Tanggalin nyo rin itong tornilyo na to, pabilayan yan para ito. Tapos ito natanggal ko na yung dalawang tubo, and then itong kulay green na to, yan papunta yan sa itong kulay green na wire papunta yan sa fuel pump motor assembly yan. So tatanggalin natin yan dito siya. Then pagkatanggal nung green na cable, tatanggalin din natin itong dalawang tornilyo. Since natanggal na natin lahat ng tornilyo, kailangan tanggalin itong wire na to dito sa pagkakalatch siya dyan. Dahil kung hindi nyo to may angat kasi sasabi to may iwan tong cable na yan. So natanggal na natin yung tangke.
Pinatong ko lang sa isang safe na lalagyan yung may tela para safe at di magasgasan yung takay kasi babalik rin natin siya eh. And then mamaya tatanggalin ko rin to para malinis yung air filter niya. Ito na yung filter niya, no? Tagalin natin yan para mabugahan. Tapos balik ulit natin yung cover. Yung cover. Kabit natin tong nilinis natin na filter. Every animal must fight for survival, and they have incredibly creative ways to protect Mahirap na themselves. siya kabit eh. Dati na maayos. Some can shapeshift and change color in an instant. Like the mimic octopus, others can shoot dangerous chemicals like the bombardier beetle. And there are also those who are willing to explode themselves to protect their swarm, like the ants with Helen. So okay na. In this video, Yan, linisin naman natin siya kahit na paano para pag dinilik natin yung tangke, malinis yung loob. Ito na yung tangke natin. Tatanggalin natin itong 5 tornilyo. Kailangan tanggalin nyo yung pressure eh. Kasi pag marami laman tong tangke na gasolina at tinanggal nyo to, tas malakas yung pressure doon, sisirit niyang palabas yung gasolina, delikado. So tatanggalin natin dahan-dahan yung fuel pump natin. Yan. Sisilipin ko kung may kalawang yan mamaya, pero dapat wala. Pero sa nakikita ko mukhang malinis naman yung tangke natin. Ito yung ating fuel filter. Wala naman siyang signs ng mga kalawang, pero siguro talagang pumalya na talaga yung ano natin, yung fuel pump motor, kasi minsan pag di nagagamit ang motor, yung mga dumi-dumi sa loob, yun yung nag-stack up sa motor, sa pump motor mismo. So ito yung ating fuel pump motor assembly, fuel pump assembly. Yan, binibidyo ko lang para alam ko paano ibabalik yung mga kable natin. Hindi naman siya madumi, pero yung motor talaga nag-stack up eh. Diba? So baklasin na natin. Tara. Sa pagbabaklas, ingatan natin maigi itong sa pagbabaklas ng fuel pump assembly, ingatan natin maigi kasi pag ito nabasag, 17,000 to 18,000 yan. Kaya ingatan ni maigi yan. Plastic lang yan, baka mabasag ako. Mas malaki ang gastos. Ito yung filter niya, no? Pwede mo siyang iangat, pero ingatan nyo itong mga goma na yan, yung mga rubber seal. Kasi pag nawala yan, hindi yan gagana. Kaya ito gagawin natin, dilinisin muna natin itong filter kasi wala pa tayong makitang fuel filter. Kaya ito pasamantala, dilinisin muna natin yan. Dilinis ko yung fuel filter. Yan, dilinis ko sa gasolina. Ito pinapatuyo. Papakita ko sa inyo yung mga motor ng Kawasaki, yung mga fuel pump motor ng Kawasaki. Ito yung original ng na nakabit sa C9. Ito yung ito yung sa Vulcan Go. Yan, pares lang sila. Tapos ito yung bagong bili natin. Diba? Yan. Ito yung mga motor natin. Sana ito tumagal to. Ito yung original, kulay itim yung ano niya. Ito yung sa Vulcan na original. Pero tataka ko bakit parehas itim, no? Ito puti. No? Sana tumagal to. Dahil kung hindi, hingi ako na warranty doon sa EA Ninja, papalitan ko yung fuel pump motor. Sabi ng babae doon sa EA Ninja na pinagbilang ko, yung mga big bikes daw ni Kawasaki, halos isa lang ng fuel pump motor. Kaya ito binigyan niya ako. Pero parang parehas doon sa Lazada eh. Ito may sa Lazada kasi may ganito rin, may takip doon na itim. Sana hindi. Sana tumagal. Kasi pag ito nagloko, babalikan ko yung EA Ninja at magre-reklamo ko sa kanila. Diba? Ito nakabit ko na yung bago natin fuel pump motor dito sa assembly. Tatry ko na siyang ikabit sa motor. So kinabit ko muna pansamantala yung fuel pump assembly dun sa kanyang kable. And then tatry natin siya mag-start. Dapat umikot to. So okay mga kaibigan, gumagana yung fuel pump motor natin. Ngayon ibalik na natin sa dati. Ito nakakabit ko na yung yan.
nakakabit ko na yung fuel pump sa atong tangke, and then tatry natin siyang subukan kung ayun, tumutunog na yung fuel pump. Start natin. Success. Wala din. Kaso yung fuel indicator nag-blink, baka kulang sa gasolina. So ayan. So after 2 hours, ito, tetestingin na natin. Success. Success after mapalitan ng bagong fuel pump motor. Ayos. After natin mapalitan na fuel pump motor, sana tumagal yung motor. 5.5 pa naman ang bili ko doon sa EA Ninja Big Bike Shop. So sana tumagal siya, maanda na siya. Medyo marumi nga lang kailangan ng linis, pero okay na to. Success. Di naman siya ganun kahirap. O siguro mga 1 oras, 1 hour to 2 hours ko napalitan yung fuel pump motor. Maraming kailangan tanggalin. Unang-una yung mga fairings, and then ano pa ba, after ng fairing syempre yung tangke. Tapos pag natanggal mo na yung tangke, pwede mo na hugutin yung fuel pump motor. Pero kailangan wala laman yung tangke ng gasolina, kasi pag tinanggal mo na may laman, mahirapan kang ipatong yun, no? Saka baka mamaya malakas pa yung pressure. Pag bigla mong tinanggal yung fuel pump assembly, biglang sisiri sa'yo yung gasolina, delikado, baka bigla magsilap yun, masusunog ka. Kaya dapat tatanggalin mo muna yung pressure bago mo buksan para di sumirit yung gasolina, kasi nangyari na sa akin yan. Na-discover ko yung mga big bikes ng Kawasaki, isa lang ng fuel pump motor yung ginagamit. Magkakaiba nga sila sa itsura ng fuel pump assembly, pero pagdating doon sa loob doon sa motor niya, isa lang. Napatunayan ko yan kasi kinumpara ko yung fuel pump motor ng Z9 sa kanong Vulcan, yung luma kong fuel pump motor, pares sa parehas. So mabuti ito, may nabili akong fuel pump motor doon sa EA Ninja Big Bike Shop doon sa Maydang Hari at 5,500 pesos pagkakabili ko, at swerte meron pa natitirang isa, kaya binili ko agad. And then napansin ko parang kapungka siya nung nang nabibili ko sa Lazada na fuel pump motor, pero sabi ng tindera ay hindi raw, mas maganda raw na quality yung binibenta nila. Ay nga niya sabihin ko sa niya nabili yung fuel pump motor, kasi syempre pag sinabi nila yun, doon nakabibili sa pinagbibilan nila, hindi nakabibili sa kanila. Pero yun by order lang, so bumili daw sila ng 10, and then yan, mabuti may natira pang isa, kaya yun nabili ko. So yun na nga, nasiraan ako doon sa Makati. O teka, may ambulansya, tatabi tayo sa gilid. Ayun. Yun nga, nasiraan ako sa Makati doon sa may stoplight. Tinirik ako sa kalagitan ng stoplight, nagtulak ako doon sa kalagitan ng stoplight, tapos may mga nakatingin pa sa akin, nakakahiya. And then nakita ko masyadong mataas yung level nung aking langis, so akala ko baka dahil doon lumakas yung pressure, kasi punong-puno na langis, sobra-sobra sa pinaka standard na level. And then nakala ko yun, nasira na yung internal doon sa motor, sa kanyang engine. So may nabasa kasi ako na pag sobra daw ilagay mo langis, posibleng masira yung mga parts doon sa loob ng makina, diba? Tapos sabi, checking ko raw yung oil sensor, ganyan kung ano-ano. And then chinik ko naman, binawasan ko na langis, and then ganun pa rin. And then naalala ko doon sa aking Vulcan, kailangan painggan ko kung umikot yung fuel pump motor pagkaka-on niya. So nung inon ko yung Z900, and then wala akong narinig na nagbabas. So yun nga, positive yung fuel pump motor yung nasira. Kaso pinagtataka ko, hindi naman madumi yung tangke, wala namang kinalawang doon.
So hindi ko agad naisip na yung fuel pump motor yung nasira, kasi na-encounter ko na yun sa aking big bike na isa, yung Vulcan. Talagang kinailangan yung yung tangke ng gasolina, kaya nagbara na dun sa may fuel pump filter, tapos nasira ng tuloy yung fuel pump motor. So naging dahilan dapat palagi talaga natin ginagamit yung mga big bike natin. Huwag natin siyang gawing display lang, gamitin natin siya na gamitin, dahil pag di natin siya masyado nagagamit, yung mga dumi-dumi doon sa gasolina nagiging cause ka para mag-stock up yung mga fuel pump motor ng mga big bikes natin. Mahal pa naman ang fuel pump. Yung binili ko 5.5. Ayun, yung nasa harapan ko ganina umaatras kasi may kotseng paatras, napatras siya tuloy. Ayun, tumatama na doon sa aking tapalo doon sa harapan. Pero okay lang naman. Napatras din ako. Tapos natas ako tuloy nasa likuran ko. Diba? Nag-domino effect na siya. Napakahirap paghanap ng fuel pump motor na Kawasaki big bike, no? At kung bibili ka naman ng fuel pump assembly, nako, napakamahal. 17,000, 18,000, may 20,000 pa. Yan, may mabibili ka talaga noon. May kasama ng fuel pump motor yun. Pero pag motor lang, pahirapan. Swertihan. Dati nga kinabay ko doon sa Vulcan ko yung surplus lang, so mga 4-5 ko pa yun nabili, dahil nga sa talagang pahirapan maghanap noon. Kahit yung surplus siya napakamahal din, di ba? So para may iwasan nyo yung ganun, gamitin nyo lang ng gamitin yung motor nyo. Huwag nyo nakatambak lang sa mga garahe. Kahit once a week gamitin nyo siya, i-start nyo, no? Para sa ganun hindi na stock up yung mga components siya, yung mga motor-motor niya doon sa makina, di ba? Yung ginawa ko sa pagpalit sa fuel pump motor doon sa Z9, hindi ko na masyado na-record na maayos, no, nung step by step. Baga kasi gusto kong magmadali kasi may lakad pa ako nun pagkatapos, kaya yun, kumbaga pinakita ko na lang yung mga itsura niya after kong tanggalin yung fairing, after kong tanggalin yung gasolina, after kong tanggalin yung tangke. So ganun lang. So hindi naman ganun kahirap ang pagpapalit ng fuel pump motor. So magpapasko na mga kaibigan, at wala pa rin ako nabibiling Christmas tree, wala pa rin kaming Christmas decor sa bahay, no? Kaya kailangan bago matapos ang November, meron na tayong may kabit na mga Christmas decor para naman maramdaman natin yung Pasko, di ba? Yung pagdating ng panganakan ni Kristo. So gugunitain natin ang panganakan ni Kristo, magse-celebrate tayo ng Pasko. Tayo ay nagbibigay ng mga kanya-kanyang regalo, maghahanda, magsasama-sama, magbabatian at magmamahalan syempre. Napakasarap, napakalamig at walang traffic. Ang sarap magmotor sa gabi. Isang paalala lang din mga kaibigan, at wag lang puro motor ang palagi nating inaalagaan, kundi alagaan din natin ang ating mga sarili at ang ating pamilya mga kaibigan. Wag puro motor, wag nating ibubuhos lahat sa motor, dahil ang motor ay isang material na bagay lamang mga kaibigan, at ang sarili natin, katawan natin, ang buhay natin ay nag-iisa lamang, pati ang buhay ng mga mahal natin sa buhay. Kaya palagi tayong magdadasal, palagi tayong mag-iingat at maging responsible rider o driver. So hanggang dito na lang mga kaibigan, kita-kits sa susunod na video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, subscribe na ating video. Huwag niyo rin pong kalilimutang i-hit ang notification bell, at para magkaroon kayo ng mga bagong impormasyon sa mga bagong muod na ating mga video mga kaibigan. Peace!
Ito yung original, kulay itim yung ano niya. Ito yung sa Vulcan na original. Pero tataka ko bakit parehas itim, no? Ito puti.